Noong Hulyo 17, 1872, sa tahimik na bayan ng Dapitan sa Hilagang Mindanao, isang makasaysayang pangyayari ang naganap. Dito, dinala ang isang lalaking nagtataglay ng di matatawarang talino at kabutihang loob, si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, o mas kilala bilang si Dr. Jose Rizal, na ipinatapon ng mga dayuhan dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan. Ang mga residente ay nakatingin kay Rizal. May ilan na nagtataka, may humahanga, may ilan na natakot, at may ilan na naintriga sa lalaking tila may dalang misteryo at liwanag. At sa sandaling iyon, tila nararamdaman ng bawat residente sa Dapitan ang kakaibang liwanag na hatid niya. Isang presensya ng karunungan, kabutihang loob at pagmamahal sa bayan na unti-unting bumabalot sa paligid, nag-uudyok ng pagtataka, paghanga at panibagong pag-asa sa bawat mata at damdamin ng mga tao. At kahit ang kanyang anyo, ang ganda ng muka, ang tahimik ngunit mapanuring ngiti ay nagdulot ng kakaibang paghanga sa mga nakamasid. Hindi ko batid, ngunit parang may kakaiba sa kanya. Ang unang linggo niya sa Dapitan ay panahon ng aklinisasyon. Bumili siya ng maliit na tirahan sa Talisay, malapit sa bundok at lawa. Inayos niya ang kanyang personal na gamit at mga libro. Sa simpleng tahanang ito, sa gilid ng simbahan at sa ilalim ng mapayapang langit ng Dapitan, nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ng isang binata. Isang kabanata ng serbisyo, kaalaman at pag-asa para sa mga taong kanyang sasalubungin. Sa halagang 18 piso ng pera noon, nabili ni Rizal ang kanyang lupa. Ang pinakamalaking bahagi nito ay mga makapal na gubat. Talisay ang bansag sa kanyang lupa, na pangalan din ng punong madalas makita malapit sa tubig. Minsan naman, tahimik niyang nilalakbay ang mga kalsada. Sinusulyapan ng bawat tahanan at mata ng mga bata. Sa bawat ngiti at mahinang bati, unti-unting bumabalot sa Dapitan ang presensya ng karunungan at malasakit. Isang liwanag na handang gabayan ang buong komunidad. Tahimik siyang nagmasid sa paligid. Pinag-aralan ng komunidad at unti-unti nakipagkilala sa mga residente. Ang kanyang paglingkod bilang doktor, guro at community builder ay sinimulan lamang matapos makilala ng mga lokal na residente at masanay sa bagong kapaligiran. Magandang umaga po. Magandang umaga. Halip po kayo. Umupo lang. Maraming salamat, Ginoo. Napakabuti mo. Matagal na po ba kayong nahihirapang makakita? Opo, para bang may ulap ang aking mga mata. May katarata po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po yung bahala. Talaga po, Ginoo? Di na po kayo maniningil? Hindi po. Ang malaga ay gumaling yung mata at mapawi yung hirap. Huwag po kayong mag-alala. Huminga lang po kayo ng malalim. Opo, Ginoong Rizal. Ngayon, magpahinga po muna kayo. Bukas natin yan buksan ng dahan-dahan. Doktor, malinaw na po ang aking paningin. Maraming salamat po, Ginoong Rizal. Masaya po akong nakatulong.
Ang matagal na pangarap ni Rizal na magtayo ng paaralan ay natupad niya sa dapitan. Bukod sa matematika, wikang Espanyol at Ingles, tinuruan niya ang mga batang lumangoy at sumisid sa ilog at dagat, at sumuri ng mga halaman at puno, ng mga paru-paro, insekto at hayop sa gubat. Maestro, maaari po ba kami matuto sa inyo? Oo mga anak, wala kayong dapat ikatakot. Ang aking paaralan ay para sa lahat. Rizal, aking kapatid. Hindi ka na magkakaroon palagi. Ngunit huwag kang mag-alala, madami akong magagawa dito. May mga batang dapat mong turuan. May mga may sakit na dapat mong gamitin. Kasi kahit saan ka mong dalhin, tumisyon ka talaga, pinagmamahal ko ka. Dr. Rizal, ako si Josephine Rojas. Narinig ko ang inyong sa isa pang pagdami. Maligayang pagdating sa dapitan. Ano ang maaari? Kung magagawa natin yung kanal dito, luluwag ang daloy ng tubig at makakaiwas tayo sa sakit. Doktor, paano namin ito sisimulan? Ako ang magdedesisyon, kayo ang magpuwersa. Subukan nating paghaluin ang mga pananim upang mas marami tayong aanin. Hindi ko akalain marunong ganyan sa pagsasaka, Doktor. Ang tunay na pag-undat ay dapat maramdaman ng mga. Mahirap ang buhay dito, ngunit parang gumagaan kapag kasama kita. Josephine, dito ko natutunan ang pag-ibig ay hindi sa lugar, hindi sa taong kasama. Mula pa Hong Kong, may dumayo kay Rizal noong Pebrero taong 1875. Isang babaeng magbibigay sigla sa kanyang buhay sa dapitan. At ito ay si Josephine Brackett. Tignan mo to, Joseph. Marami pang hindi natutuklasan ng yaman sa ating bansa. Hindi ka talaga napapagod, Isa. Hindi, dahil ang bawat kaalaman ay regalo sa susunod na henerasyon. In his 4 years in Dapitan, Rizal revealed the many facets of his greatness. A teacher, a physician, a scientist, an engineer, a farmer, a leader, and a man who loved deeply and sincerely. Rizal was never a prisoner in Dapitan. Here, he became a beacon, an enduring light that continues to inspire Filipinos to this very day. Jose, narinig namin na kailangan mong umalis upang tumulong sa iba. Oo, panibagong tungkulin, ngunit mas masakit ang pag-alis dahil iniwan ko ang buhay ng pinagkukunan. Huwag kang matakot, sama-sama tayong magdarasal para sa ligtas na iba.
babalik ang pagkasakit. Hindi man ang aking katawan, pero ang aking alaala ay mananatili. Isa sa pinakamahirap na pamahalan niya ay kay Josephine. Sa paglisan ni Rizal, may pangakong binitawan na kahit saan siya dalhin, ang pag-ibig at alaala nila ay manatiling buhay. Doktor, malinaw na po ang aking paningin. Maraming salamat. Magandang umaga po. Magandang umaga. Maligaya mo. Bukan natin